Eto na, Rowena Guanzon, binuking ang plano ni PBBM at ni Martin Romualdez. Kaya pala gusto nilang ipa-impeach si VP Sara Duterte sa mga kakamping na naging pula. Eto, makinig kayo. Nyo si Marcos, hindi na yan aalis. Oh, sinabi niya yan noon pa. Hindi na yan aalis. Anong plano ba nila? And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. That's the problem. Ay, ayoko lang naman sabihin na bakit kayo ganyan, Speaker? Dahil ba ito sa impeachment? Oh. Bakit? Alam mo ba kung ano ang boto namin? Dr. Ilagan is a doctorate, no? It's an expert in education. Tumakbo si BBM bilang Pangulo. Di ba nung nasa Comelec kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Kaya, totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? Na in my opinion, DQ siya, di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews. Tapos sinabla nila ako ngayon. Graph daw yun. May graph ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Meron pa naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-uot dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Attorney Gonzon, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House, meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-ootin? Hindi. Kahit na yung kay Duterte na si Speaker, sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Alvarez. Oh. Si Pantaleon? Hindi naman, wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco, ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes. Okay. Ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng Comelec ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga, si Congresswoman, the late Congresswoman ng Ong Shaco Reyes of Mindoro. Kaya, napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Grabe naman yan ka-unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi wala na oposisyon. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng oposisyon, huwag mo nang pag-oatin yung mga... Kasi palagay ko po yun ang tingin niya sa akin Kasi specified me. Kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako Diba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of my constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list, that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng Comelec na, tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Kasi yun ang laging nangyayari. Si Romualdez, yan gaya sabi ni Rowena Guanzon na sumurrender.
Kasi sanay si Martin Romualdez sa ganyan pagdating ngayon sa eleksyon, di ba? Baka nasanay lang. Sana all. Sir, hindi nga po kami sumurrender sa Hapon. Noong digmaan, ang lolo ko mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, congressional gold medal si Judge Sixto Guanzo na sa guerrilla. Yung nanay ko, persisted in encouraging her father not to surrender to the job. Sir, hindi po kami nag-surrender sa Hapon. Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil wow, ang Speaker, UP College of Law. Wow, Upsilon, ha? They're very famous for being well-mannered, no? Sir, sabi ni Rowena Guanzon, sir, anyari na, sir. Yun nga, makikita naman natin mukhang ayaw na talaga nila umalis dyan sa pwesto. Kasi, ayon sa mga basa po ng mga magagaling pagdating sa politics, isa ito sa plano nila na ipa-impeach si VP Sara. Bakit? Si VP Sara Duterte, pag tumakbong president yan sa 2028, sure win talaga yan. Walang pwede ipantapat niyan. Si Romualdez, malabong manalo yan. Paano nga ba makaupo? Possible, pag si VP Sara Duterte, kung ma-impeach yan, hindi na pwedeng tumakbong presidente. Pagka-impeach, sino yung pwedeng ipapalit? Ang sabi ng karamihan, baka si Martin Romualdez nga ang ipapalit dyan. Tapos pagdating sa 2028, medyo hawak na nila. President, Vice President, tapos VP Sara, walang pwedeng ipangtapat. Pero hindi nila inisip na kahit sinong Duterte, kahit hindi si VP Sara, kahit hindi si Tatay Digong ang tumakbo, kahit si Pulong Duterte ang tumakbong Pangulo, tapos ang ipantapat sila, kaya nyo ba? Pero first choice yan nila ngayon, si VP Sara muna. Diba? Si VP Sara muna kasi malakas talaga. Alam nyo naman nung huling eleksyon, mas malaki ang boto na nakuha ni VP Sara kaysa kay PBBM. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, natalo yan sa pagka-vice presidente. Tinalo po ni Lenny. Ngayon, nagtapat sila ni Lenny ngayong pagka-president. Parang rematch ang nangyayari. Malaki ang naging lamang ni Bongbong Marcos dahil nandyan na. Nandyan na po, kakampi si VP Sara Duterte. Kung hindi po, kung walang unity team, sana Pangulo ng tinakbo ni VP Sara Duterte. Wala yan, hindi mananalo dapat yan. Yun nga, maraming nabudol. Mismong Vice President Sara Duterte natin, nabudol. Siyempre, ang galing nila Ang galing ng mga acting-actingan nila Di ba? Pero nung hawak na nila, o andyan na sila sa pwesto, anong ginawa? Mga Duterte ang inuuna nila. Pero yung kailangan natin dito, ang totoong problema, yung bilihin, yung mga pulburon, dumadami na, trabaho, yung mga proyekto na saan na, pondo na saan na, mapipigilan yan. Depende na lang yan sa taong bayan kung hindi pa rin makikialam. Pero sa tingin ko ngayon, mukhang marami nang nag-iingay tungkol dyan. Kaya ngayong senatorial election, todo na natin to kung sino ang dapat na iboto. Dito lang, thank you.